Imagine gusto mo ng flagship na specs na meron Snapdragon 8 Elite na processor, premium na build quality, saka malaking battery, at syempre mabilis din po na charger. Ang problema, napakamahal po ng mga flagship na mga smartphone na umaabot po ng mga 50,000 or pinakamura po ang 40,000 pesos. What if guys, sabihin ko po sa inyo, meron pong ganyang klase ng specs sa around 20,000 lang po na SRP ngayon. Yung sobrang lakas sa may gaming, napaka-solid po ng build quality, at syempre yung napakatagal din pumalobat. Ito nga po palagi sa OnePlus Ace 5 Pro, ang pinakamurang flagship killer na mabibili natin ngayon. Naka 100 watts po siya ng charger yung si OnePlus at inabot lang po siya ng 45 minutes para po ma-full charge yung napakalaki pong battery niya na 61 mAh. From 0% to 100%. Even dito po sa may build quality, napakaganda rin po niya ng metal alloy frame na may frosted glass back pa. Naka crystal shield protection din po yan sa may back and front glass niya. Still, marami pong smartphone sa around 20,000 na presyo or kulang 30,000. Wala pong ganyang klase ng build quality. Pero po dito kay OnePlus Ace 5 Pro, is makukuha po natin lahat yan. Isang features pa po sa mga flagship smartphone lang natin makikita is itong LTPO na display. Maybe hindi nyo po appreciated yan dahil nga po hindi naman natin alam kung para saan po yan. Ang ibig sabihin lang niyan guys, may mga smartphone po na pagka hindi po natin ginagamit or naka-standby lang, kaya po niya bumaba ng up to 1 Hz na refresh rate pagka po naka-standby. At okay na okay po yan para makatipid po ng battery. Di lang mga pangkaraniwan po ng mga smartphone guys, hindi po nila kayang gawin yan. Talagang 6 Hz lang pinakamababa na kaya nilang abutin pagka po naka-standby yung display natin. At syempre meron din pong HDR10 pa sa display, saka Dolby Vision, at 4500 nits na peak brightness. Yang si OnePlus Ace 5 Pro. Isa pa pong features ng smartphone na to is meron po siyang image and video sharpener dito. Kaya po niyang pagandahin yung blurred na video, saka yung picture natin. Saka itong video enhancer, kaya po niya i-convert yung SDR na video to HDR para mas ma-enjoy po natin yung mga video na pinapanood po natin dito sa may OnePlus Ace 5 Pro. Isa pang naninibago ko dito guys, yung OnePlus Ace 5 Pro is napakaganda po ng ating touch sampling rate sa kanya. Dahil meron po siyang 360 Hz. Habang si iPhone guys, napakamahal ang presyo niya. Pero 240 Hz lang po yung touch sampling rate nito. Compare dito guys sa mas mura. Pero mas smooth po siyang gamitin. Sobrang maninibago po kayo dito guys kung galing po kayo sa mga mid-range na smartphone. Sa 15K pa baba po ng mga presyo. Dahil baka akala mo basta naka-AMOLED display at 1/23 sa refresh rate, okay na yan. Dahil napakarami pa po mga flagship na mga features sa display na hindi po natin nakikita sa mga mid-range na mga smartphone. Nasa flagship lang na po natin nakikita. At dito nga po sa may OnePlus Ace 5 Pro, display pa lang is napakarami na po mga flagship level ng mga features para lang sa may mid-range na presyo. Dito naman po tayo sa camera. Marami pa sana akong i-share sa may display niya. Kaso masyado nang hahaba yung video natin. Well guys, sa lahat po ng China ROM ng mga smartphone na mga nasusubukan ko, isa po ito si OnePlus sa mayroong pinakamagandang camera po para sa akin sa mga China ROM po ng mga smartphone ngayon. Ang pinakanabitin lang po dito guys, na understandable naman, isang 1080p, 60 fps lang po yung video natin dito po sa may front camera. Then may mga smartphone po sa mga ganitong presyo na rin na meron pong 4K video sa may front camera. Pero kung usapang selfie naman, ito po yung mga sample natin. Ang lilinis guys, ang gaganda po ng mga sample natin. Lalo kung lalagyan po natin ng watermark ni OnePlus Ace 5 Pro. Lalo sa may back camera po niya. Maganda na po ito para sa akin, itong camera po ng OnePlus Ace 5 Pro. Lalong-lalo nga guys, pagka meron siyang mga watermark, lakas po maka-professional. Siyempre, meron din po yung ultra-wide na 8 megapixel nga. Yan po yung sample niya. Saka po ito yung 2x zoom. Saka yung 1x zoom. Yan po yung sample natin. Medyo nababago lang po yung kulay na ultra-wide. Pero sa may 1x zoom at 2x zoom, okay po itong camera ni OnePlus Ace 5 Pro. Ito pa isang gusto ko dito guys, itong sample video natin. Napakaganda po niya at napakalinaw. Sa mga mahilig po mag-video dyan, sigurado magugustuhan nyo rin po itong OnePlus Ace 5 Pro. Siguradong pasado po sa inyo ang quality po ng video niya nitong smartphone po niyan. Yan yung mga sample natin, panalong-panalo po para sa meron 20,000 na presyo. Halos flagship level din po siya pagdating po sa may video niya. Itong Snapdragon 8 Elite, hindi na kailangan ng introduction yan. Kung mahilig kayo mag-Roblox, sobrang smooth siya. Yan yung sample gameplay natin. Hindi kayo makakaramdam ng lag at delay po sa kanya. Siyempre, joke lang po yung sa may Roblox na yan. Ito po yung sample natin sa may Delta Force. Ito po yung ating settings dito guys. Sobrang taas po niya at napakaganda po ng gameplay natin. Siguro aabutin tayo dito guys ng ilang oras sa paglalaro dito sa may Delta Force. Pero hindi po tayo makakaramdam ng lag at delay sa kanya.
Kahit pa napakataas ng graphics natin dito. Ano pa aasahan natin sa may 2.5 Antutu score? Yung kayang gawin ng Galaxy S25 Ultra na merong 80,000 na presyo. Kaya rin pong ibigay yan ng OnePlus Ace 5 Pro sa may 25,000 lang po na SRP. Bukod pa po guys sa napakalaking battery at napakabilis po ng charger na wala nga po sa may S25 Ultra. Saka isipin mo 6,1 mAh yung battery ni OnePlus. 5,000 mAh yung battery si Samsung. Then 4,400 mAh naman po si iPhone. Pero dito po sa may thickness natin, parang si OnePlus na po yung pinaka manipis sa kanilang tatlo dyan. Kaya ang hirap isipin guys kung sino pa po yung pinakamahal ngayon. Sila pa po yung merong outdated na battery ngayon. Even dito po sa may bigat or weight po ng smartphone natin, pinakamagaan pa rin po si OnePlus Ace 5 Pro. Kaya siya po yung merong pinakamataas sa battery. Compare po sa dalawang smartphone na to guys, napakabigat po nila. Every time po na nakakagamit ako ng ganitong klase ng smartphone, napapaisip po ako ano ba justification ni Samsung, saka po ni iPhone, para mo umabot ng 80,000. So, 100K yung mga smartphone po nila ngayon. Bago pa po ako mag-review ng mga smartphone guys, sinabutan ko po yung mga presyo nila Samsung, saka po nila iPhone, na umaabot lang po ng, siguro kulang-kulang 30,000. Hanggang sa dumating nga po guys, yung iPhone 10 or iPhone X, na umabot po bigla ng 50,000. At doon na nga po guys nagsimula na maging mahal po yung mga smartphone nila. Hanggang sa umabot na nga po ng 100,000. Kaya naman sobrang nakakapagtakang isipin guys na kung paano po nagiging sobrang mahal yung mga ganitong klase ng smartphone. Pero pagka tumingin po tayo ng ibang smartphone sa kulang 30,000, kaya rin po niyong ibigay yung kaya pong ibigay na to dito po sa mga mas murang mga presyo. Alam ko marami po magsasabi dyan paano po naging mura yung 25,000 o kulang 30,000 po na presyo ng isang smartphone. Well guys, technically, alam ko hindi po maliit na halaga yan. Ang ibig ko lang pong sabihin dito guys, may mga smartphone po na 25,000 yung presyo. Pero yung makukuha po nating specs, masyadong mababa para sa may ganung presyo. Dahil pagka tinignan po natin yung kanilang specs, para nasa 10,000 or 15,000 lang po yung specs ng smartphone nila. Kahit 25,000 po yung presyo. Then may mga smartphone naman guys na 25,000 po yung presyo nila, pero yung specs po na makukuha natin, pang 50,000 po yung specs na makukuha natin guys. At doon nga po syempre papasok na yung 25,000 po na presyo ng isang smartphone, sakto lang para po sa specs na makukuha natin. Actually guys, may napansin po ako mga pattern sa mga presyohan po ng mga smartphone. Share ko lang po sa inyo ng mabilis. For example guys, bumili po kayo ng smartphone na merong halagang 80,000 na SRP. Tapos magugulat ka after po ng isang taon lang. Ang value na lang po ng smartphone nyo is nasa 40K to 50K na lang po. Yung dating 80K na nabili nyo ng smartphone. Then may mga smartphone po guys na 30,000 naman yung value pagka po nabili natin ngayon. Pero after po ng isang taon is 20K na lang po siya. Nagbaba nga po yung value niya guys, pero hindi po katulad ng mga flagship ng mga smartphone na napakalaki po ng mga binababa. Then itong si OnePlus Ace 5 Pro for example, mabibili mo to ng 25,000 ngayon. For sure dahil nga sa sobrang mura niya at sobrang ganda ng specs. Sigurado next year ang value po ng OnePlus Ace 5 Pro is baka kulang 20,000 pa rin. Makabili man tayo ng 15,000 na OnePlus Ace 5 Pro next year, baka hindi na po maganda yung condition ng smartphone na yon. Ang main point ko lang po dito guys, di hamak na mas maganda po kung mag-iipunan din po tayo para sa isang smartphone, is yung merong mas magandang specs na po yung kunin natin. Hindi mo natin ipang gaming, kahit ipang casual use lang natin, wala pong problema doon. Tulad nga po nitong si OnePlus Ace 5 Pro, maging 10,000 man guys yung value ng smartphone na to, sa ilang taon po na gagamitin nyo siya, pero never po tayo makakakuha guys ng bagong smartphone sa halagang 10,000 na meron ganito pong klase ng specs na meron po sa may OnePlus Ace 5 Pro ngayon. Kumbaga pipili po tayo guys sa halagang 10,000 kung ang kukunin po ba natin. Bagong labas na merong pangit na specs o lumang smartphone na meron napakagandang specs na merong flagship level. Dahil nga po dati silang mahal na nagmura na ngayon. Isang example ko po dito guys, itong si Samsung Galaxy S10 Plus. Nakuha ko po siya sa may Lazada ng brand new sa halagang 10,000 lang. Pero kung i-compare nyo po ang specs ng smartphone na to sa mga bagong labas po ngayon, alam nyo po ang panalo. Di hamak na mas maganda pa rin po ang specs ng smartphone na to. Luma man siya guys, pero kung usapan pong specs, panalo pa rin po ito. Marami pa pong features dito guys ng OnePlus Ace 5 Pro, tulad po ng optical in-display na fingerprint. Alert slider guys na kay OnePlus lang meron. UFS 4.0 na storage, at supported pa po siya ng eSIM na sa mga high-end lang po natin madalas na nakikita. At bukod tangi po ang OnePlus Ace 5 Pro na mayroong 5G po na mobile data,
Unlike po ng ibang mga China ROM na 4G lang po ang supported. Ilang kulang lang po sa may smartphone na to is wala po siyang headphone jack at wala po siyang SD card slot. Bluetooth earphone lang po ang magagamit natin sa kanya. Saka sa mga hardcore gamer po dyan, mas okay po na gumamit po tayo ng fan cooler para po hindi natin maabuso yung smartphone natin para po mas tumagal pa siya. Dahil kung lagi po natin naabusuin yung smartphone natin sa kakalaro, na lagi po siyang uminit ng sobrang init, hindi po magtatagal. Sigurado susuko rin po yan. Kahit pa gaano katibay ang smartphone natin, kahit Samsung pa yan, kahit iPhone pa yan, kung hindi po natin iingatan, wala rin po yun. Well guys, share ko lang din po pala sa inyo. Simula po next month hanggang December guys, pipilitin ko po na every month magpapag-giveaway po tayo ng isang smartphone. Pero syempre guys, yung mga hindi po ganun kamahalan. Pero ipapangako po sa inyo, every month guys, magpapamigay po tayo ng isang smartphone. Kaya make sure po na lagi po tayo nakasubscribe. At mag-follow na rin po kayo sa my Facebook page ko. Dahil minsan po, doon din ako pipili ng mananalo ng isang smartphone natin. At sisimulan ko po dito yan sa may video po natin na OnePlus Ace 5 Pro. Mamimili po ako sa inyo ng isang mananalo po ng smartphone. Kaya make sure po na nakasubscribe kayo at palike na lang po yung video natin. Thanks for watching!